Hello! Hello! Good morning! Yan mga guys, ito ating isi-share sa natin ngayong umaga ang ating kalamansi. Ito mga guys, itong kalamansing ito ay nag-iedad na po ng 3 taon. So, ayan po ang kanyang bunga. Medyo talagang hitik na hitik. Ayan po, sobrang hitik. So, ang ginawa po natin para po hindi siya mabali, tinukudan po natin siya ng kahoy. Kasi pag hindi po natin ginawa yan, tukudan ng kahoy, so mababali po yung sanga, sayang naman. Ayan po mga guys, oh. Sayang naman kung mababali lang yung kanyang sanga. Ayan. So dito po sa amin mga guys, kapag alam nyo po yung idea o tamang pamaraan ng pagpapabunga ng kalamansi at tamang buwan kung ano ang magandang presyo ng kalamansi, talagang kikita po kayo sa kalamansi kapag napabunga nyo po ng ganyang kahitik na pamumunga. Kasi po ang kalamansi mga guys, pag nag-edad na po siya ng 3 taon, no? Kaya na po niya na magbigay ng bunga na 60 kilos pataas or abot pa po siya ng 100 kilos. Katulad po nitong ganito mga guys. Pagka ganyan talaga yung pamumunga niya, talagang halos lahat ng sanga niya mayroong bunga. So, pinakamababa na po dyan ang 40 to 60 kilos. Lalo na po yung malaking puno na yon. Yan. Yun po ay napakalago na ng kanyang puno. Sobrang lago na. So, yan po ay talagang luwag na po sa kanya. Pag napabunga nyo po siya, ay kayang-kaya niya po magbigay ng bunga ng 100 kilos. So, yun po ay kayang ibigay ng isang punong kalamansi na yan. Kaya, sold na po kayo sa isang puno pa lang po ng kalamansi. So, ganyan kalago. Talagang bibigyan niya na po kayo ng magandang ani o ng magandang kita. Pero dapat po alam po natin ang idea o technique sa pamaraan ng pagpapabunga ng kalamansi, kung paano ito alagaan mula po sa kanyang pamumulaklak hanggang sa siya ay malaglag yung bulaklak at maging buko, hanggang sa siya ay maging bunga, hanggang sa siya ay dumating po sa tamang season na siya ay kailangan ng i-harvest. So ang kalamansi po mga guys, ang season po ng kalamansi, yung duration po ng kanyang time duration po ng kanyang bulaklak, wala po doon sa pagkabulaklak, ito po ay tumatagal ng 4 na buwan. So mag-aantay po tayo ng 4 na buwan na bago natin maputi o ma-harvest yung bunga ng ating kalamansi. Kaya mapansin nyo, pag buwan ng March, April, May, June, so at that time po, pagpatak po ng tag-ulan, nag-i-start po magbigay ng pamumulaklak ang kalamansi ng sabay-sabay. Kaya nga po, pagtungtong ng mula August, September, October, yung presyo po ng kalamansi talagang bumabagsak po siya. Bagsakan po yung presyo ng kalamansi natin. So, sa panahong yan mga guys, hindi po tayo gaanong kikita sa kalamansi dahil po sa sobrang volume ng bunga ng kalamansi. Lalo na po sa lugar namin dito sa Oriental Mindoro, talagang meron po ditong malalawak na mga kalamansian. Halos major crop po ng mga tao rito ay pagkakalamansi. So merong isang tao 19 hektar, 9 hektar, pinakamalit na po yung 1 hektarya sa isang tao. So yan po, kaya pag dumating yung volume ng kalamansi, ang nangyayari po talagang walang presyo, halos wala tayong inaabot, halos pambayad lang sa tao para lang ma-harvest o maalis yung bunga ng kalamansi natin. So ang gagawin naman natin mga guys, yun naman po ang ating tatimingan. Sa panahong yan, may pagkakataon po tayo makabawi doon sa hindi tayo kumita sa buwan ng bulaklak ng panahon ng summer, no? Kasi talagang pag summer, panahon po ng pamumulaklak ng mga kalamansi o ng iba't ibang prutas, kahit hindi po natin pabulaklakin siya, magbibigay po siya ng kusa. Kaya dito sa amin, hindi na po namin yung ginagastusan mga guys. Pag season, o pag seasonan po talaga ng kanyang flowering. So, ang ginagawa po namin sikrito dito, mga guys, tuturo ko sa inyo. Ang ginagawa natin sikrito dito ay yung buwan ng harvest po ng
bunga ng August, September, October. So pagka-harvest po natin yan, kasi sa panahon yan po talagang harvestan po ng kalamansi. Halos 3 buwan po yan ang nag-harvest bago maubos yung mga bunga ng kalamansi, kasi halos sunod-sunod naman yun po, hindi naman agad lahat po nauubos. So doon po sa timing na yon mga guys, ng mga kamagkakalamansi, saka nyo po uupakan o babanatan ng pagpapabunga yung ating kalamansi kapag napitas na natin yung bunga na yan. Ito po, ayan, ito po, ayan, pang next month po ito. So pag napitas po ito ng next month, sabi natin October o sabi na September, October or November, itatiming po natin mga guys. Kasi sa panahon po ng winter season, mga guys, medyo mahirap po magpalusot ng bulaklak ng kalamansi. Lalo na po kapag dinadaanan tayo ng kasi ang panahon po ng winter season, panahon ng tag-ulan, tapos kalimitan malamig, at then minsan dumarating pa po yung tinatawag natin yung fog. Pag sinabing fog po mga guys, yun po yung hamog o yung ulap na masyado siyang mababa. Yun po ay napakadelikado sa buko ng ating kalamansi. So pag nadaanan po nung ganong panahon ng inyong kalamansian at bukuhan-bukuhan po siya na ang laki po ng inyong buko ng kalamansi ay gamais. Papakita ko po sa inyo ang gamais, no? Maghahanap tayo ng gamais dito kasi marami tong buko mga guys pang September, October. Sana meron ditong gamais. Gamais. Ito mas malaki na po ito sa mais Yo, hanap tayo ng gamais. So ito, kahit ganito mga kamagkakalamansi, kahit ganito na po kalaki ang buko ng inyong kalamansi, ay nasusunog pa po. Sunog po talaga, itim, as in itim na parang inihaw. Ganun po ang nangyayari. Kaya medyo mahirap po magpalusot ng bunga ng kalamansi sa panahon ng winter season. But kapag kayo po ay alam nyo po ang technique sa pagpapalusot ng bunga ng kalamansi sa panahon ng winter season, diyan naman kayo makaka-jackpot. Dahil sa panahon po ng bunga ng summer season, ang presyo po ng kalamansi ay sobrang bagsak. So halos umaabot na lang siya ng 300 per red bag. Hindi kagaya ng pag magpabunga po kayo ng winter season, mapalusot nyo po yon, papalo po yun ng kalimitan na po doon ay hindi nagbababa sa 1,000, pataas pa po yan. Minsan nakaranas po kami dito, yung bunga po ng winter season, so pumalo po siya ng 2,800 per kilos. Gate farm po yun mga guys, gate farm, 2,800, ay hindi per kilos, per red bag. Ganun po ka ganda yung presyo. So kung mapapabunga nyo po yung ganong kalaking puno ng 100 kilo, imagine mga guys, 100 kilo yung 100 kilo po ay 3 red bag po yun halos, o mahigit, kasi ang isang red bag po 30 kilos. 100 kilos po, mahigit po 3 red bag. So pag napagpabunga nyo po yan, mga ganong presyo, talaga pong tiba-tiba po kayo, sapagkat sa isang puno pa lamang kikita na po kayo ng kulang-kulang na 10,000. O di ba mga guys, napakaganda sa kitaan sa kalamansi. So pag umupak po kayo ng pagpapabunga, pag napitas nyo na po yung ganito, yung bunga nito, yan, bunga ng summer yan, bulaklak ng summer. So pag inupakan po nyo yan, pagkapitas po nyan, uupakan nyo po ng pagpapabunga. So herbicide agad mga ka-garden, mga kamagkakalamansi, mga kaprobinsya, herbicide agad ang ibabanat natin dyan. Then pagka nakikita nyo na natutunaw na yung kanyang damo, di ba, saka nyo po papasundan siya ng fertilizer. So saka nyo siya bibigyan ng fertilizer. And then pagtalab nyo mga kaprobinsya, pag nakain niya yung nutrients o yung sustansya na ibinigay mo sa kanya, makikita nyo mga kaprobinsya kung gaano katindi ang bulaklak, talagang hitik na namumutik-tik. At sa ganoon, saka nyo naman po aalagaan ng insecticide. Siyempre yung insecticide pong ginagamit ninyo, sasamahan po nyo mga guys ng foliar fertilizer para yung bunga ng inyong kalamansi, no, ay maging makinis siya, maging quality. Katulad dito mga kamagkakalamansi, katulad dito mapansin niyo, yung bunga ng ating kalamansi talagang quality, makikinis. Kasi nga po,
inaalagaan po natin yan sa insecticide na hindi madapuan ng mga insekto, na hindi masira ng mga insekto. Kasi pag hindi nyo po yan inalagaan, papasukin po yan ng fruit borer, no? Papasukin siya ng fruit borer. So magbubukol-bukol ang bunga niya, hindi siya quality. Bukod sa ron ay manlalaglag po yan pag hindi nyo po na maintain na naalagaan. Nakikita nyo mga guys, ang daming bunga niyan. So ganun po ang gagawin natin mga guys. Ganun lamang po ang gagawin. Once a week po natin siyang i-spray ng herbicide para manatili po ang bunga ng yung kalamansi, para wag malaglag mga guys. Sayang na sayang, pera na, naglaho pa. O yan mga guys. So sa ngayon hindi po tayo nagpapa-harvest pa kasi nag-aantay po tayo ng magandang presyo kasi medyo bumaba yung kalamansi sa panahon ngayon. So halos 500 lang po per red bag ngayon ang kalamansi. So pagka nagkaubusan dito, yan, saka po tayo papitas kung aabot pa po sa kung hindi pa po siya may hinog. Yan mga guys, yun po ang ating gagawin technique dito. Nauubos yung kanila, so yung atin inihantay natin sa maganda-gandang presyo. Okay? Kung kayo po may mga katanungan excuse me po. Kung kayo po may mga katanungan, mga kaprobinsya, feel free lang po, magtanong lang po kayo kung ano po yung mga nais nyo malaman, kung anong problema ng inyong mga kalamansi, ano po ang dapat gawin sa inyong mga kalamansi. Ito mga guys, kita nyo mga guys, oh, talagang nabigay ang sanga niya. Oh, sa sobrang dami ng bunga, nabigay yung sanga. So feel free lang po kayo sa mga katanungan na gusto nyong itanong. Ituturo po natin sa inyo yung mga teknik at pamamaraan kung paano ang pagpapabunga ng kalamansi, paano ang pag-aalaga ng kalamansi, at anong panahon tayo makakatsimpo na magandang presyo sa pagpapabunga ng kalamansi. Okay, so yun lang po ang aking may share sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat sa inyong panonood at please pakisubscribe po ang aking YouTube channel para sa mas marami pong dagdag na kaalaman. Thank you. Bye bye.